Tinukso ako ng biyenan kong babae kaya nabengbang ko siya hanggang sa... Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo, Ate Ann. Gusto ko lang sana mag-confess dito at sana ay huwag akong mahusgahan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Marco, 37 years old. May asawa na po ako at anak. Dahil kulang ang kinikita ko, nagdesisyon ang asawa ko na magtrabaho sa abroad para matustusan ang pangangailangan namin. Naiwan sa akin ang mga anak namin at ang single mom na biyenan ko na matagal nang nakatira sa amin. Sa una, normal lang ang lahat. Tumulong siya sa bahay, sa pag-aalaga sa mga bata at naging kasangga ko sa mga gawain. Pero dumating ang panahon na nag-iba ang lahat. Hindi ko na maalala kung paano nagsimula, pero naging madala. Nagginagapang ako sa higaan ko gabi-gabi. Ang sabi niya kesa maghanap pa ako sa iba, sa kanya na lang daw pupunan daw niya ang pagkukulang ng anak niya sa akin. Noong una, naiilang pa ako. Pero sa mga sumunod na gabi, inaabangan ko na lagi. Alam kong mali pero pinili kong magbulag-bulagan. Hanggang isang gabi, nahuli kami ng anak kong babae na isang teenager. Nakita niya ako na nasa ibabaw ako ng lola niya. Hindi ko makakalimutan ang itsura niya noon. Gulat, takot, galit, at lungkot. Simula noon, hindi na siya nagsalita. Nag-iba na ang kilos niya. Laging wala sa bahay, umuuwi ng madaling araw. Parang nawalan na ng respeto sa akin. Masakit, Ate Ann, dahil alam kong ako ang dahilan. Ako ang sumira sa tiwala ng anak ko. Ako ang naging masamang halimbawa. Sa halip na protektahan siya at ang pamilya namin, ako pa ang naging ugat ng sakit. Hanggang ngayon, hindi ko siya makausap ng maayos. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Nahihiya akong humarap sa kanya. Wala pang alam ang asawa ko sa nangyari, siguro hindi ako sinumbong ng anak ko. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin kung malaman man niya ang nagawa namin ng mama niya. Pero alam kong darating ang araw, kailangan kong sabihin ang totoo. Hindi ko siya kayang... Hindi ko kayang itago ang ganitong kasalanan. Ngayon ang iniisip ko ay ang anak ko. Alam kong nasaktan ko siya ng sobra. Posibleng habang buhay na niyang dalhin. Ita niya. Gusto ko siyang kausapin pero parang hindi na niya ako tatanggapin. Pero kahit ganon, handa akong humingi ng tawad kahit ilang ulit. Gusto kong magsimulang muli kahit alam kong mahirap at baka hindi na niya kayang patawarin ako. Alam ko rin na hindi sapat ang sorry at hindi ko na mababago ang nangyari. Pero sana, balang araw, matutunan ng anak ko na patawarin ako. Hindi dahil deserve ko, kundi dahil gusto kong ipakita sa kanya na kaya kong itama ang mali na nagawa ko. Na kahit mahina ako noon, handa akong tumayo ngayon para sa aming pamilya.